Traffic update muna tayo mga kaarangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation dyan sa may monumento. Unahin natin yung nasa right side, yung maluwag ang daloy ng trapiko sa mga yon. Yan yung papasok ng Caloocan area, papuntang Malabon at Navotas. Sa mga oras ito, wala pa kayong magiging problema dyan. Samantalang sa left side ng inyong mga screen, relatively maluwag pa rin din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan naman yung mga nanggagaling ng Navotas area, Malabon at palabas naman ng EDSA Monumento. Diyan sa may bandang papuntang EDSA, Balintawak. Lunes, March 24, 2025. Kapit Pilipinas. Isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Sa pulsa video, motorsiklo na bangga ng fire truck na re-responde sa sunog. Isa pang sa pulsa video, kotseng paliko na bunggo ng kasunod na tanker at nahagip naman ng paparating na bus. NBI iimbestigahan ang malawakang disinformation campaign. 5 Chinese na umano'y dating POGO workers na aresto sa airport. Ang mga suspect nagtangkang tumakas palabas ng Pilipinas. At Sunshine Cruz, Ina Raimundo at iba pang celebrity hot mamas tinilian sa pagrampa sa weekend fashion show. Sumiklab ang tatlong magkakahiwalay na sunog sa Mandaue at Cebu City. Ang isa sa mga rumespondeng fire truck na sangkot pa sa aksidente. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sa drone video na ito, kitang naglalagablab na apoy sa sunog na sumiklab sa barangay Paknaan, Mandaue City kagabi. Pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil sa magkikipot na daan sa lugar. Nakitulong na rin pati ang mga residente. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog bago idineklarang fire out makalipas ang 3 oras. Patuloy pang inaalam ng Mandaue City CDRMO ang sanhi at pinsala ng sunog. Bago ito, isa sa mga rumesponding fire truck ang nasangkot sa aksidente. Sa pulsa dashcam video ng masagasaan ng fire truck ang isang nakamotorsiklo. Pumailalim ang rider sa paparating na fire truck. Nadala pa sa ospital ang rider pero idineklarang dead on arrival. Samantala, 16 na pamilya o mahigit 52 individual ang nawalan ng tirahan sa sunog sa barangay Inayawan sa Cebu nitong Sabado. Aabot sa mahigit ₱250,000 ang pinsalang iniwan ng naturang sunog. Pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ang mga nasunugan. Nabalot naman ng makapal na usok ang isang bangko sa Osmeña Boulevard sa Cebu City matapos sumiklab ang sunog kahapon ng hapon. Umabot sa second alarm ang sunog na agading naapula. Tinatayang aabot sa mahigit ₱5 milyong ang pinsalang sanhi ng sunog. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang driver at sugatan ang sakay niyang mga kaanak ng mabangga ng tanker at bus ang kanilang kotse. May umaarangkadang balita si FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Kita sa CCTV ng magminorang pulang kotseng ito na palikusan na pakanan sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue Road sa bahagi ng Barangay San Nicolas II sa Lubao, Pampanga. Nang bigla na lang itong banggain ng kasunod na tanker truck bandang 11:00 ng gabi nitong Sabado. Sa lakas ng pagkakabangga, naitulak papunta sa kabilang panig ng kalsada ang pulang kotse na nasa pool naman ng paparating na bus. Hindi nila napansin na may iniwasan pala na kotse yung nauna sa kanya na tanker. Hindi niya sana nakuhang makaiwas kaya nabundol niya na po yung sasakyan po ng mga biktima. Dead on the spot ang driver ng kotse. Sugatan naman ang 3 sakay ng kotse na pawang kaanak ng driver. Base sa salaysay ng driver ng tanker truck, nabigla na lamang siya na may kotse sa harapan nito. Sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries and damage to property ang driver ng tanker truck habang pinalaya ng driver ng bus na nakabangga rin sa kotse. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita.
Dalawang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa maghihiwalay na insidente sa Davao at Cotabato Province. Isa nito ay may katabi pang liham kung saan humihingi ng tawad ang magulang dahil sa pag-abandona ng sanggol. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Kuha sa CCTV video na ito ang isang tao na may iniwan sa isang tindahan sa Barangay Tubon sa bayan ng Pigkawayan, Cotabato noong Huwebes ng umaga. Dali-dali itong umalis sakay sa motorsiklo at napag-alamang isang babaeng sanggol ang kanilang iniwan doon. Ayon sa Municipal Social Welfare and Development Office, nasa pangangalaga na ng Rural Health Unit ang malusog na baby girl habang hinahanap ngayon ng mga otoridad ang nag-abandona sa sanggol. Samantala, isang lalaking sanggol naman na isinilid sa paper bag ang natagpuan sa Lanzona Subdivision sa Matina Crossing, Davao City, Huwebes din ng umaga. Di pa naputol ang pusod ng sanggol at may liham na iniwan mula sa magulang. Nakasulat sa liham ang pangalan ng bata, hiniling ng sumulat na mahalin at alagaan ito ng mabuti. Bigyan ng kanyang kailangan at ituring na sariling anak, lalo't di pa niya kayang tustusan ang pangangailangan nito. Humingi rin ng tawad ang nag-iwan ng sanggol dahil sa pagpasa ng responsibilidad. Ayon sa Davao City Police, maaari pa ring haharap ang magulang ng bata sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ato lang yun diha is paging knowledgeable ta kung sa ibalaon nato diri sa ato ang syudad, kaya para ra pod na sa pagprotekta kay pwede gyud nato siya filean og criminal case sa iyang gibuhat nga pagbilin sa iyang anak. Nasa maayos na kondisyon na ang bata matapos dalhin sa Southern Philippines Medical Center. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Tumaob ang isang bangkang patungong Samal Island sa Davao del Norte dahil sa lakas ng alon. Nasa gip ng Coast Guard Station Davao ang 19 na pasaherong sakay ng isang motorized bangka sa dagat malapit sa Barangay Panakan, Davao City. Ayon sa Coast Guard, nakaranas ng malakas na alon ang bangka habang patungo sa Island Garden City of Samal. Kaya tumaob ito at nagpalutang-lutang ang lahat ng sakay. Agad namang rumesponde ang Coast Guard kasabay ang BRP Malamawi para sa search and rescue operations. Patuloy ang pagsisiyasat ng Philippine Coast Guard sa naging sanhi ng insidente pero posibleng overloaded daw ang bangka nang sila ay pumalaot. Opisyal na ipinakilala bilang bagong advocate ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang aktres na si Jody Santa Maria. Matatagdaang nag-ampon ng isang pusang Pinoy o puspin si Jody nang makita niya itong paggala-gala at nauulanan sa airport noong 2023. Kinuha niya ito at pinangalan ng Naiya. Ngayon siya na ang mukha ng kampanya ng PAWS na tinawag na Puso para sa Puspin, kung saan layunin itong magturo ng responsible cat ownership. Samantala, nadagdagan pa ang mga kaduda-dudang pangalang tumanggap ng confidential funds. Ibinunyag ni House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega ang tinawag niyang Team Amoy Asim na umano'y mga tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education noong panahon ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim. Kabilang sa bagong listahan ang mga pangalang Amoy Liu, Fernan Amoy at Jug de Asim. Sabi ni Ortega, walang anumang birth, marriage o death records ang mga nasabing pangalan sa database ng Philippine Statistics Authority. Nauna na sa listahan ang mga pangalan ng chichirya, cellphone, prutas at ang tinaguriang Dodong Gang. Sino ang nagpopondo sa pagpapakalat ng fake news sa social media? Ito ang naistukuyin ng NBI habang iniimbestigahan ang mastermind sa likod ng malawakang disinformation campaign. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, inaalam nila kung may grupo o individual na nagbabayad sa mga vloggers para magpakalat ng maling impormasyon. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng isang fake news vlogger sa Cebu na tumangging may nag-uutos o nagbabayad sa kanya. Aabot sa 20 vloggers ang binabantayan ngayon ng NBI at naghahanda na ng ebidensya laban sa kanila. Sa
Sa pagdinig sa Kongreso, napilitang humingi ng paumanhin ang ilang vloggers at influencers kabilang sina Crizette Laureta Chu, Mary Jane Kiambao Reyes at Mark Lopez. Sinata sila ng mga mambabatas dahil sa kanilang mga social media posts na may mapanlinlang at hindi beripikadong impormasyon. Mga posts na posibleng pinaniniwalaan ng marami. Pero sapat na ba ang kanilang paghingi ng tawad o dapat silang managot sa batas para hindi na ito pamarisan? Pakinggan natin ang masasabi ng taong bayan. Dapat pong kasuhan kasi labag po sa batas yun. Hindi sapat po kasi ang sorry. Paano yung nasira mong reputasyon ng tao? Sa tingin ko po, kung kakasuhan po, mas lalaki po yung problema. Kung magpa-public apology naman sila at nakikita naman nagsisisi, pwede naman patawarin eh. No, kailangan dapat silang patawarin. Nobody's perfect. Lahat nagkakamali. Hindi po sapat yung sorry. Hindi naman po basta-basta masusolusyonan na sorry yung kumalat na hindi tamang impormasyon. Hindi sapat yung sorry kasi nasiraan mo na yung reputasyon ng isang tao eh. Kung sino man yung inano mo na nag-fake news ka eh, di ba? Kasi sira na eh, nakalat na nila eh. Dapat silang kasuhan kasi paano yung mga taong walang kaalaman sa mga tamang nangyayari sa paligid natin. Kung ano yung napapanood nila, nakikita nila, yun na yung papaniwalaan agad nila. Kaya kawawa yung mga taong hindi alam kung ano ang tama at mali. Naku, hindi niya matagal kang problema yung fake news, no? Parang apoy na mabilis kumalat at ang masakit, tayo rin naman yung nag-aaway. Nag-aaway na sa social media. Grabe. May mga nag-unfriend, nagbablock, kahit dati magkaibigan, di ba? Oo. Alam mo, sabi nga ni PCO Secretary Jay Ruiz, hindi lang ito usapin ng maling impormasyon, nagiging dahilan din ito ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino. At kaya nga ang tanong, paano natin pipigilan ng fake news bago pa tuluyang mahati ang bayan? Alam mo, may isingit ko lang. No? Actually, meron bihira ako pumapatol minsan sa social media. Pero, Pumatol ka? hindi kasi, alam mo, dating news anchor din eh. Hindi ko na sasabihin kung saan, pero sabi Sino ko, kaya? sabi ko, uy, yung pinost mo na video, ano fake news yan? Tapos, hindi naman niya ako sinagot niya yung ibang sumasagot sa kanya. Sabi, teka, Facebook page ko to eh. So kung anong gusto niya. Kaya lang sa akin lang, hindi ko na siya finalo upan na. Hindi, dapat nasa media tayo. Oo. Anyway. Iba ang kaya nga meron talagang mga journalist talaga na matatawag. Sila po yung talaga magve-vet kung tama po yung kanilang mga pinopost. Kasi minsan, ako maintindihan ko kapag kunyari mga senior citizen, minsan yung mga lolo't lola, share ng share. Yes, oo eh. Pero hindi naman nila sinasadya, tsaka hindi sila journalist, hindi naman sila vlogger. Pero kung may pangalan ka, lalo na, di ba, it's your responsibility to make sure yung mga sinashare mo, hindi mo pwede, kasi shinare ko lang eh. Oo, pero yun nga, mahirap dapat, Hindi ka nakakatulong sa tamang pag-educate source ng mga tao. Oo. At kaugnay nga, partner nito. Oo. At kaugnay nga ng iyakan at drama sa Kongreso noong Friday, matapos umamin ng ilang vloggers na fake news ang kanilang pinopost, may pananagutan ba sila sa batas? Ano ang plano ng gobyerno kontra sa pagkakalat ng maling impormasyon na posibleng nagdudulot ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino? Makakausap natin ngayon sa pamamagitan ng live phone patch si Tingog Party List Representative Jude Asidre para liwanagin ito. Congressman, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Ninya. Magandang hapon, Jack. No? Thank you for having me this afternoon. Yes, sir. Okay. Salamat po. Congressman, una, anong reaksyon ninyo sa naging pag-amin ng ilang vloggers at humingi pa ng tawag, nagsorry yung iba dyan po sa hearing sa Kongreso? Well, at least naipakita natin sa taong bayan, sa ating mga kababayan, yung talaga yung katotohanan tungkol sa mga pinopost nila. Nakakalungkot lang kasi merong iba na ayaw tanggapin ang pananagutan para sa mga sinasabi o pinopost nila sa social media. Pero then again, at least napakita natin sa tao. Kasi alam mo, Jerk, alam mo, Ninya, maalam ko marami sa mga kababayan natin talaga ang nalilito o hindi nila ma-distinguish yung pwedeng tinatawag natin na straight news o yung mga opinion na meron sila, which in effect, given the following na meron sila, really influence the behavior and opinions of many Filipinos. Kaya I think at least what we were able to impress on our influencers and also naipapakita natin sa taong bayan na hindi ka pwedeng
influencers na walang pananagutan. Hindi ka pwedeng influencer na walang pakialam kung paano tatanggapin o paano paniniwalaan ang inyong mga post sa social media. Yun nga, Congressman, no, lalo ko natutuhan ko yung questioning mo doon kay Crissetio eh. Ang ginagawa niyang excuse is naglagay naman daw siya ng daw. Oo, yun umano. Umano. Oo, supposedly. Yes, yan, oo, yan di ba? daw. Sapat na ba yun, Congressman? For me, Para for me, and I'm sure many of our friends in media would agree with me, na yung buong post niya naka-predicate doon sa isang statement. So unfortunately, yung statement na naging basihan ng kanyang opinion at hindi simpleng opinion lang yun or situation yung dinescribe niya, yung maraming pulis at military na gustong resign dahil sa pagkakaresto sa dating Pangulo is basically fear-mongering sa totoo lang, Yes. di ba? Oo. Kahit sabihin na natin na opinion niya yung susunod na mga paragraph o yung parte, yung greater part ng kanyang post. But then again, mawawalang saysay naman yung sinabi niya kung hindi niya nailagay yung unang sentence na nandun sa post niya. And I think the people see through that. Hindi naman siguro pwedeng opinion ko lang to, pero nakaangkla siya sa isang kasinungalingan. Kaya nga ang tawag natin minsan sa propaganda, merong maliit na katotohanan doon nakapatong sa malaking kasinungalingan, di ba? Because for a propaganda to actually work, you have to put some pseudo-facts or you have to put some semblance of truth. Unfortunately, in this case, clearly the intention was to sensationalize, the intention was to mislead and to influence people into believing a certain version of what is happening. At dahil nga, umami naman siya, nagsorry, nagkamali, meron ho ba kayong mga legal na hakbang na maaaring gawin laban sa kanila? May kaso bang ihahain po laban sa kanila? Well, in the course of the discussion, especially kung issue tungkol sa national security, yun ay pinag-aaralan natin. Kasi ako ay agree with hindi na kami halos pagkapareho ng pananaw ni Congressman Marcoleta sa maraming bagay. Pero isa sa nag-agree ako sa kanya na kaming mga public official, hindi kami pwedeng maging balat sibuyas. I think criticism comes with the territory of public service. Pero if you are already manipulating facts that's related to national security or situations, sasabihin na lang natin, harms the reputational integrity ng ating mga institusyon, o di kaya, kumbaga, misleads the people about what is really happening, di ba? Sabi nga nila, masama ang magsalita. It's evil to say a lie, not because you're saying something that's not true, but because you persist in telling people even you know that it's not true. And this is the case that what we have right now. Yun nga, Congressman, after ba netong mga hearing natin sa TRICO, magbabalangkas ba tayo ng magiging batas para dito sa mga vloggers? Kasi nga, tayong media, partner niya, di ba? Tayo yung sagot sa accountability. Tayo may mga boss tayo, nalagot tayo pag Pero itong mga vloggers, wala naman silang boss eh. So, sir, ang end, ba natin dito? Hindi lang naman yung makasuhan, yung magkakalat, pero tayo ng isang batas na malalabanan ng fake news. Actually, Jack Nina, meron tayong draft na bill, although because siguro sa timing, we'll have to wait after the elections, that would really look into how we can regulate, not necessarily the content on social media, but to make sure that there is a way of holding all stakeholders, yung mga content creators, yung mga influencers, yung mga platforms mismo, to some extent, even the ISPs and even government, kung paano natin na ma-maintain na ang social media ay magamit ayon sa nararapat. I'm sure many of our mga kababayan natin are familiar with how you create a social media account. Meron niyang terms and conditions. Meron niyang community standards. Ang problema,
napakahirap minsan ng reporting, ng verification process o pagrereklamo dun sa network mismo. Kaya medyo nadi-discourage din ng iba na mag-reply doon or mag-report doon. So ang ginagawa, pinapabayaan na lang. Pero kung titignan natin, if you use this, ito, para hindi na overreach kasi magiging issue na naman ng freedom of speech, ano? Gamitin na lang natin ang patakaran mismo ng mga platform, ng mga social media platforms. Yung terms and conditions na mismo, yung community standards na mismo, use that as our basis for social media decorum and make sure that any infraction, hindi lang yung hindi nila pagsunod, hindi lang walang consequence, hindi lang may consequence dun sa account nila, kundi pwedeng mag-result into civil and criminal liabilities. Okay. I think that should be the thing that we should explore. Congressman, may mga balita, baka raw may mga mas malaking personalidad o grupong nasa likod ng mga vloggers na ito na nagpapakalat ng fake news. May nakikita po ba kayong posibilidad? Well, yes, for example, no, if titignan mo yung mga post ng mga maraming gagaling sa isang kampo, halos silang lahat pabor sa China ang kanilang mga post. On certain issue, makikita mo, pare-pareho ang kumpas, pare-pareho ang angle. So clearly, there is a concerted effort, there is some design by which we would want to manipulate public behavior, public opinion of certain issues. And this is something that we should also look into kasi sa totoo lang, ang social media, kaya ang tawag nun, social network, di ba? Yun, dapat ang nagko-connect sa atin. Hindi siya dapat plataforma para magkahati-hati tayo bilang isang lipunan o magkahati-hati tayo bilang isang bansa. Okay, sa akin, Congressman, bago namin pakawalan, di ba may mga hindi pa, pababalikin ba to yung same set of vloggers or ibang set na ba? Paano yung mga hindi po pumunta? Like sila Badoy, sila Saspo? I think yung mga hindi pumunta na nasabi na dun sa last na hearing na the House will have to take steps to compel their attendance. Parang may narinig akong subpoena at testificandum para sa hindi nagpapakita. And I expect that the other resource persons ay magpapakita muli dun sa susunod na hearing. Okay. Maraming salamat po, Congressman Jude Asidre. Again, salamat po sa pagtanggap po sa aming tawag and pa-follow namin yung next hearing which is April 8, alam ko. Salamat po. Yes po. Maraming salamat, Jack. Maraming salamat niya. Mabuhay po kayo. Thank you po, sir. Ayan, ano? Medyo matagal pa yung alam. April 8 pa yung susunod. April 8 pa eh. Pero, alam mo, over the weekend, pinanood ko rin yung mga ano. At talaga yung mga... alam mo, tama kayo. Isang nag-sorry doon, medyo sarcastic nga. Di ba? Hindi naman sincere. Ewan ko ako lang yun. Pero tama ka naman. Noong una natuwa ako dahil nag-sorry siya eh. Pero biglang nakita ko, nga naman, parang pinag-isabi. Parang mayabang pa rin. Parang, medyo mayabang. sige, pagbigyan ko na kayo, magsasorry na lang mali ako. na ako. Pero talagang yung iba talaga eh, umiyak sila. Yung iba, diba yung sinabi, pag humarap ako dyan, ang tapang, pero pagdating doon, di ba? Well, bugso lang daw ng kanilang damdamin ng mga oras na yon. Pero alam mo nga, para kasi nga, sana magsilbi itong leksyon no, Yes. sa mga vloggers po natin. Oo. Na magkaroon naman ng responsibilidad. At talaga namang mga anak ko nga tinuturuan sa grade school, responsible freedom po. Ayan po. Meron kayong kalayaan, pero sana maging mas responsable po tayo. Mag-ingat sa mga sinasabi po natin. Ang problema kasi, partner, paano kung yun nga, sabi, allegedly bayad. Oo, yung diba? iba, kita mo may concerted effort, pare-pareho na sinasabi. Kasi very obvious. Iisa script nila eh. Merong I'm sure script na may sinusunod. nag-ooperate nga niyan at tuloy-tuloy nga na. Pero tulad ba, sorry babalik ko na kanina. Medyo nakaka-disappoint lang pag nakita mo dating kasama mo sa work. Tapos siya pa I mean, di ba? Sino ba yan? Mamaya, pag commercial sabihin ko sa'yo. Bulong mo sa akin mamaya, yes. ha? Oo. Ayan. Okay, mamaya po, makakausap rin natin via phone patch ang NBI, ano? Oo. O ngayon na ba? Available na ba? Mamaya. Wala pa? Maya. Okay. Kasi NBI talagang manghuhuli Tsaka may na raw. na-identify daw diba? sila mga vloggers daw yata. Parang Yes. 20. Bukod Oo, dun sa nahuli nako. nila sa Cebu. So talaga yung crackdown talaga.
seryoso na sila. Buti nga yung Cebu, magandang example Yes, ng oo. crackdown na may nahuli talaga sila Na hindi dyan. pwede yung nagsasorry lang. Hindi pwede. Yes. Oo. Okay, ibang balita muna tayo. Naniniwala si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur na posibleng bahagi ng isang mas malawak na modus ang nabuking na pag-i-issue ng Peking birth certificate sa ilang Chinese. Nadakip kamakailan ang 4 na empleyado ng Municipal Registry ng Davao del Sur na nag-i-issue ng Peking birth certificate sa ilang Chinese. Sabi ni Adjong, dapat imbestigahan ang kahilintulad ng mga operasyon sa iba pang bahagi ng bansa. Nauna rito, inihain na ng NBI ang mga kasong falsification at cybercrime laban sa mga naarestong empleyado ng Civil Registry. Sa aming pagbabalik, Pope Francis balik Vatican na matapos ang pamamalagi sa ospital. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Mas piniling ikumpara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sarili niya kay Idol Adolf Hitler. Ito ang reaksyon ng Malacanang matapos ikumpara ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama kay yumaong Senador Ninoy Aquino. Nauna nang naglabas ng reaksyon ang pamilya Aquino at sinabing ibang-iba ang ginawa noon ni Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ni Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, malayong ikumpara si Duterte kay Ninoy na wala aniyang record ng mass murder at crimes against humanity. Inahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Umaabot na sa mahigit 17,000 ang lagda sa isinusulong na online petition para harangin ang hinihinging asylum sa Netherlands ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Nauna nang isinulong ang petisyon at sulat ng Filipino-Dutch writer na si Joel Vega sa Dutch Immigration and Naturalization Services. Sa isang social media post, sinabi ni Vega na walang sapat na batayan ang kahilingan ni Roque dahil walang matibay na dahilan para sa bintang niyang political persecution sa Pilipinas. Dagdag pa ni Vega, isang mapanlinlang na estratehiya ang hinihinging asylum ni Roque para takasan ang investigasyon sa umunay koneksyon niya sa Pogo. Makakasama natin ngayon live via Zoom si Taguig Pateros 2nd District Representative Pami Zamora upang magbigay linaw sa usapin kaugnay ng kaso ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Congresswoman Zamora, magandang gabi po sa inyo. Good afternoon, Ma'am Nina, Sir Jack. Good afternoon. Yes, magandang hapon po. Congresswoman, may kakayanan po ba ang gobyerno ng Pilipinas na ipaaresto si dating presidential spokesperson Harry Roque sa Netherlands? Okay. So far ngayon, wala tayong kakayahan na ipaaresto si former Secretary Harry Roque. Kasi sa kasalukuyan, yung mga kaso sa DOJ na isinampa laban sa kanya ay nasa stage pa lang ng preliminary investigation. Okay. So sa totoo, wala namang makakapwersa sa kanya na umuwi kasi preliminary investigation pa nga lang yung gaganap sa DOJ. So he cannot be placed on any Interpol watch list and we cannot really force him to come home. Ganun pala yun. So, hindi pala natin pwede siyang hulihin. Yes. So, we have to wait for a court to
to issue a warrant pagka Yes. umusad na yung kaso. But so far, preliminary investigation pa lang. Oy, gano'n naman pala, no, Congressman partner ninyo. Wala naman pala, no, hindi ko Hindi. sinasabi kinakatawa. Pero Mga- bakit siya hindi pumunta dito, di ba, nag-ano siya? Ano tingin nyo, ma'am? Bakit Oo, ba't humingi pa ng asylum? asylum? Opo, ano po yung tingin nyo, ma'am? Mahirap sagutin, Ma'am Yeah. Nina, Sir Jack. Kasi nanggagaling kami sa posisyon na nung sa Quadcom, siya mismo ang Yes. nagsabi nung August, kung natatandaan natin yung Quadcom proceedings, siya mismo nagsabi nung August, nung tinatalakay yung mga issues laban sa kanya, siya mismo nagsabi na kaya niyang i-prove yung innocence niya at magsasubmit siya ng mga karampatang dokumento, yung SALN niya, yung meron pang ibang dokumento patungkol Yes po. sa pagbenta ng isang lupa. Connected ito sa biglang pagtaas nung assets ng company na pinagmamay-ari nila ng Opo. asawa niya. And bigla na lang siyang hindi dumating at sunod-sunod na yung hindi niya pagdating and malalaman na lang natin sa balita through Senator Risa Ontiveros na abroad na pala siya. And mind you, at that time, naka-ano na siya, meron ng naka-immigration, naka-lookout na siya. Lookout lang yun. Lookout lang. Lookout, ibig sabihin. Oo, lookout lang. Hindi naman kailangan siya Pag-look- arrestan or pigilan na umalis Yes, ng bansa. oo, parang hindi naman hold departure Hindi yun. yun. Oo. Yes. Okay. Kung tatanungin niyo ako kung bakit, Yes. siguro natatakot siya na Baka biglang... mauungkat pa mukhang marami pa tayong mauungkat. Yes. Kasi nung una matapang siya doon sa hearing na kaya niyang i-prove na wala siyang connection doon sa mga POGOs na Yes. binanggit, doon sa ano nga ba yun, Lucky South 99, pati may pagbili ng lupa sa Bataan na napakalaki, may POGOs na naitayo sa Bataan. So, siguro talaga natatakot siya na marami pa tayong malaman. Kasi parang doon patungo. And let us remind the people, let's remind the public na ang pagdawit sa pangalan ni Secretary Harry Roque, hindi naman yan galing sa kahit anumang pag-uungkat sa hearing. Sa POGO raid sa Porac, yung isa sa mga pinakaunang raid sa POGOs na familiar tayo, may papel na nahanap na nandun yung pangalan niya sa organizational chart. Kung natatandaan natin, opo. di ba, yung isang kwarto, may mga papel doon at nandun yung pangalan niya. Kaya siya biglang naungkat. Opo. Tsaka yun nga, Congresswoman partner niya, di ba, yung sedition case, di ba, lagi siyang inuudyok niya yung Ang mga dami, tao na oo. pumunta na, pero siya naman ay nasa ibang bansa. Yun na No, nga. nagyaya siya na pumunta doon sa EDSA or mag-rally kung saan man, pero wala naman siya. Anong tingin niyo? Tsaka yun nga hindi naman siya part naman ng legal team. Oo nga hindi rin Pero, pala siya. so, wala na pwede siya. ba yun? Oo. Congresswoman, sa inyong legal opinion, no? Pwede po ba siya mag-seek ng asylum Oo. kahit na preliminary investigation pa lang, wala namang arrest warrant? At kung binigyan siya ng asylum, pwede pa ba natin siyang pabalikin sa Pilipinas? Okay. Para sa akin, no, Yes. kung aralin natin yung pagbibigay ng asylum ng Netherlands, sinasabi nila that they grant asylum to people who are in danger and those who risk torture or inhuman treatment sa bansang pinanggagalingan ng tao. Siguro lahat naman tayo dito, kahit yung public nag-agree na Secretary Roque does not risk torture. Yes. Secretary Roque does not risk inhumane treatment at that. So, alam naman natin na he has all the connections. He has all the connections in the country. Give him a fair, to protect himself. Marahil, mainit ngayon sa kanya, pero kayang-kaya naman niyang protektahan ang sarili niya. And kung tatanungin niyo ko kung dapat siyang bigyan, palagay ko hindi siya dapat bigyan. In fact, sumasang-ayon kanina narinig ko 17,000 na ang pumirma dun sa petition na wag siyang bigyan ng asylum ng Netherlands.
Dami na rin, ano? Kaya Oo. nga, di ba? Okay, ano po ang masasabi ninyo, Congresswoman, sa sinasabi ng kampo ni Roque na ito ay isang political persecution? Well, it's absolutely not political persecution because we were giving him the avenue to answer. And in fact, siya yung nagsabi, take note, siya ang nag-volunteer na ibibigay niya yung mga dokumentong ihaharap niya at bigla na lang siyang hindi dumating. Hindi naman sa amin nanggaling yun nung una. Siya ang personal niyang volunteer yung mga dokumentong gusto niyang ibigay. Kaya nga. Pero, alam mo siguro partner ninyo siyang congressman, no? Siguro yung kala nilang basihan para mapauwi or maaresto. Di ba kung natatandaan, di ba parang sabing ano siya, isinight in contempt siya nun at ipapakulong. Baka kala nila yun yung pagbabasihan. Hindi ho pwede maging basihan ho yan, para mapauwi natin siya. Dahil na-cite siya in contempt doon sa mga hearing dati. Hindi po, kasi this is a congressional hearing in aid of legislation. Yes. Oo. So, iba naman to sa korte. Iba to sa Philippine courts. Iba to sa yung ginagawa ng DOJ. Si DOJ, nagkaroon sila ng sapat na ebidensya na magsampa ng kaso dahil sa mga nalaman nila sa Quadcom, dahil sa mga nalaman nila sa Senate hearings. Pero on our end sa Congress, wala naman po kaming hindi namin kaya yon. Pati yung qualified human trafficking is wala pa po sa preliminary pa lang po tayo. Yes. Oo. At bilang panghuli na lang po, Congresswoman, ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa kasong ito? Mga kababayan natin, una, magandang hapon. Nakikita kasi natin, alam nyo, Ma'am Nina, Sir Jack, sa aking pag-iikot sa aking distrito, hindi naman lingid sa kaalaman natin na nag-iikot na kaming mga district representatives. Sa aking pag-iikot, talagang pansin ko, marami pala ang nanonood ng mga hearings. At ibig sabihin nun, talagang nandyan ang interes ng ating mga kababayan to seek for the truth para sa mga pogos na ito, kung gaano ba kalalim ang impluensya nila sa bansa natin, kung konektado ba sila sa isang foreign country, yung China, and the interest is there. Umasa ang taong bayan na patuloy we will continue to seek for truth and we will continue to be fair. Lagi naman, we will always be fair to everyone we invite. We will always be fair to the people we question. Yon. Right. So, asahan nila that hindi titigil ang hearings. As you can see, kahit naka-session break kami, tuloy-tuloy pa rin ang hearings. And asahan po nila, kahit kalagitnaan po ng kampanyahan, tuloy-tuloy pa rin po ito. Okay. Maraming salamat, Congresswoman Pami Zamora. Magandang gabi po. Salamat. Thank you, Ma'am Nina, Sir Jack. Thank you. Good afternoon, everybody. Thank you po. Nasabat ang higit 8 milyong pisong halaga ng shabu sa pantalan ng Calapan Oriental, Mindoro. Sa gitna ng random inspection sa rolling cargoes ng MV Santa Edita, huminto ang aso ng K9 unit sa tapat ng isang puting kotse. Ang driver ng sasakyan sinubukan pang tumakas pero nahuli din. Nang pababain at inspeksyonin, tumambad sa mga otoridad ang mga bag na naglalaman ng mga pakete ng shabu. Napag-alaman na ang 43 taong gulang na driver ay kabilang sa wanted list ng rehiyon dahil sa droga. Good news sa mga commuter. Simula ngayong araw, extended na ang operating hours ng MRT3. Mula Lunes hanggang Biyernes, may dagdag na 1 oras na sa biyahe ang MRT. Para sa southbound na biyahe, 10:25 p.m. na po ang last train mula North Avenue Station. 11:04 p.m. naman ang last train pa northbound mula Taft Avenue Station. Ayon kay Transport Secretary Vince Dizon, magdadagdag din ng tren tuwing peak hours para sa mas mabilis at maginhawang biyahe ng mga pasahero. Naglaan ng 40.5 billion pesos na pondo ang Kongreso para sa tuition subsidy ng mahihirap na estudyante sa private high schools.
Ayon kay Quezon City Representative Marvin Rillo, higit 27 billion pesos naman ang para sa Junior High School Educational Service Contracting Program. May 1.41 billion pesos ding nakalaan sa Joint Delivery Voucher Program. Target ng programa na tulungan ang mga estudyante mula sa low-income families at maiwasan ang paglipat sa siksikang public schools. Bukod sa mga estudyante, makakatulong din ito sa financial stability ng private high schools. Arestado ng Bureau of Immigration ang 5 Chinese POGO workers na dati nang na-blacklist at konektado sa Lucky South 99 Corporation sa Porac, Pampanga. Kinilala ang mga suspect na sina Ying Guanzhen, Yang Jinlong, Liu Xin, Shen Kan at Luo Honglin na nahuli sa Zamboanga International Airport noong March 22. Dalawa sa kanila ay pugante sa China, habang lahat ay may kaugnayan sa Pogo Company na ni-raid noong Hunyo 2024 dahil sa iligal na aktibidad. Ayon sa BI, tinangka nilang tumakas patungong Malaysia gamit ang iligal na ruta mula Tawi-Tawi, pero na-intercept matapos masiraan ang bangka papuntang Languyan Island. At para pag-usapan ang mga isyong may kaugnayan sa Pogo sa bansa, makakasama natin sa linya ng telepono si PAOK Chief Yusek Gilbert Cruz. Magandang gabi po, sir, at welcome sa Arangkada Balita po ulit. Good evening, Jack, and sa mga nakikinig po at nanonood ng programa natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Sir, una siguro tanungin ko yung recent na ni-raid sa may RCBC sa Makati. Confirm ba na POGO operations talaga po yun? Opo, POGO operations po yun, na ang linya po nila is nagpapataya po sila, no, yung illegal gambling operation. And looking at their permits, sir, lumalabas yung mga permits po nila is 2021 pa, and then hindi po talaga sila nag-apply ng mga permits, whether it's yung permit na galing po sa PAGCOR at yung even yung mga local permits po nila. So obviously talagang gumagalaw po sila ng patago, gumagalaw po sila ng mga illegal operation nila na wala na ho silang pakialam o hindi ho sila nagbabayad na kung ano man sa ating gobyerno. Oo nga, Yusek, alam nyo, ito kasing news na lumabas ito nung ilang araw, some days back, nung nalaman ng lahat, sa RCBC Ang building, higpit dun eh. di ba, andun yung mga embassy po natin, andun yung bangko, at magandang Napakahigpit dyan. Sinubukan mag-cover dyan. Ang daming security check. Yeah, Tapos all this time, may Pogo Hub dyan. Ano po implikasyon nito na ganyan, di ba, parang right before di ba? Our very eyes nandyan lang sila. Kumbaga minislead ba nila yung administrator ng building or nag-declare naman sila? Paano naging... Ano pong dineclare nila diyan? At may pananagutan po ba yung building? Oo. Ganito po 'yan, ma'am, Yung mga buildings po na nire-raid natin, kasi hindi lang po ito yung first iconic building na nire-raid po natin na may mga laman na Pogo, May mga nauna na po. Tapos ang kadalasan po na sinasabi ng mga administrators or mga building supervisor or managers po, talaga pong ang dinideklara nila is parang business operation po sila, legitimate business operation, o kaya po po sila, call center. Ngayon siyempre yung mga administrators po, hindi naman sila maalam kung paano ba titignan yung isang illegal POGO operation, nalulusutan sila minsan. At yun nga ang sinasabi namin, sa mga nagtatanong po sa amin kung paano po malalaman. Kami naman kasi sa PAOK po, even po yung NBI po, yung Philippine National Police, willing naman po kaming sumama sa kanila para mag-inspection po, lalo na po yung mga local government. Kasi nga kailangan po talaga yung expertise para po malaman na meron pong illegal POGO operation dun sa isang lugar. So ganun po kasi yung mga palusot nila. Dito po sa case na ito, yung recent na ni-raid po namin, totoo po yun, ang dami pong mga foreign offices doon, may mga embassies and meron pong mga consulate offices doon. Ngayon, ito pong mga foreigners po. Kaya tingin ko pinili po nilang doon po gumawa ng POGO operation kasi parang tama po yung sinabi nyo, at their very nose, hiding in plain sight. Yes.
marami pong mga foreigners doon. Kaya kung kahit pakalat-kalat po sila ron, hindi ho iisipin na sila po ay nagtatrabaho sa Pogo Operation. Oo, kumbaga yun ang strategy nila. Oo, Baka diba? dapat isa-isahin na natin yung mga magagandang building sa Makati. Malay niyo po, nandyan, yung mga hindi nyo akalain. Tsaka may something talaga sa South, no? Yung South area, sir, no? Pasay, Paranaque, ngayon Makati. Oo nga, Tama sir. po, tama po. Sir, tsaka yun dito ba, yung mga nahuli na sa RCBC, may connection din ba sila doon sa Porac na ano? Kasi yung sa Zamboanga, yung nahuli daw na, na Chinese po doon, is connected din eh. Yung mga nahuli ba natin sa Porac, Pampanga, nasaan na ho ba yun? Napauwi na ba or nagkalat ngayon sila dito? Yung iba po mga naipa-deport na natin, marami na po tayong naipa-deport. Ang naiiwan na lang po talaga dito, yung mga witnesses, dyan sa mga cases po nan sa Porac, tsaka po sa Tarlac, yung kay Alice Go, yung mga witnesses po, tsaka yung mga complainants, at tsaka po yung mga inaresto po natin na mga boss. So, yun po yung mga naiiwan ngayon. At karamihan po rito na mga naipa-deport na natin. And tama po yun kasi pag may mga nire-raid po tayo, like halimbawa po sa Porac, sa halimbawa po dito yung kay Alice Go, yung sa may Banban, marami po kasing tumakas noon ng mga panahon na yun. And sila po, nagtayo na po sila o gumawa po sila ng mga small-scale Pogo operation. Ito po yung mga nahuhuli natin, sir and ma'am. Doon sa mga hotels, hinahuli po natin sa mga resorts. May mga nahuli na po tayo sa resorts po, mga nagtago, doon po gumawa ng mga small scale. Tapos ito po, yung recent, meron nga isa tayong nahuli na isang prominent na hotel na nag-ooperate po ng Pogo din. Yun nga ho, doon na sila sa mga condominiums and even in yung mga subdivisions, yung mga gated subdivisions, nakakahuli rin po tayo doon. Mas mahirap po ba sila habulin ngayon? Dahil nga Kung saan-sana, Oo, kung nag-disperse saan-sana eh. Tsaka maliliit na Pogo operation. Mas mahirap po ba huliin ngayon dahil maliliit na yung operations nila? Actually, madali silang nakakatakbo ngayon, kasi ang ginagawa nila, sir and ma'am, laptop na po ang ginagamit ng karamihan. Yung mga nahuli po namin sa resort nung nakaraan. Naka-laptop po ito, tsaka yung yung mini wifi, yung pocket wifi, Para kung magkagulo, titiklopin lang nila yung laptop nila, tangay-tangay na nila yung wifi nila, hindi mo na-disrupt yung operation nila. So, tuloy-tuloy po yung operation nila pag nakatakbo sila. So, ang bagong strategy na ginagawa nila sa pagtatayo po ng mga small-scale Pogo operation. Sa inyong estimate, sir, ilan pa po kaya mga natitirang mga illegal Pogo operators sa bansa? Ang estimate po ng BI, nung nakaraan, nasa 11,000. But siguro nakaka-1,000 na po kami. Wow, and 10,000 to go? Yes, ma'am. Actually, meron malayo-layo pa po, Oo nga. ang ating kailangan. Pero hindi ho ba napuno yung mga kulungan natin? Ayun ang problema natin, Sir Jack, punong-puno na po sa ngayon sa kulungan po ng PAOK, yung temporary detention cell po namin. Nasa 1,100 po yung nakakulong namin doon. At sa Bureau of Immigration po, puno na rin po. Even yata sa NBI po, puno na rin. And yun nga ang problema, like ngayon, marami hong sakit. Kanina lang may pinakbo kami dahil nagsusuka ng dugo. At yung mga nagkakasakit ngayon dahil tag-init, So, sabi nga namin, yung project po namin, yung Pogo 1,000, kung saan magde-deport po kami ng 1,000 Pogo workers this month. Tuloy-tuloy na po. Actually, nag-start na po kami ngayon. Ngayon po, meron po yata kami na ipa-deport na 50. And next day yata, meron din po. Tuloy-tuloy po hanggang maubos po namin yung mga nakakulong po natin ngayon. Dito po sa mga facilities. Okay, maraming salamat po ulit sa pagtanggap po sa aming tawag, Yusek Gilbert Cruz ng PAOK. And again, magpa-follow up po kami once na magkaroon kayo ng panibagong operation po. Salamat, sir. Opo, maraming salamat din po. Maraming salamat. Thank you, sir. Balik na sa Vatican si Pope Francis matapos lumabas sa Gemelli Hospital sa Rome. 5 linggo ring na-confine ang Santo Papa sa ospital dahil sa double pneumonia. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin siya ng mga doktor na patuloy munang magpahinga. Kahapon, humarap sa publiko sa unang pagkakataon ang Santo Papa.
Mula sa balkonahe ng ospital, kumaway siya at nagpasalamat sa lahat ng dumating. Binasbasan din niya ang mga taong nag-abang sa kanya sa labas ng ospital. Ito ang isang balitang nakaka-happy, lalo na para sa fans ng iconic OPM band na Eraserheads. In-announce ng banda na magkakaroon ng Eraserheads-themed music festival ang Electric Fun Music Festival. Hindi fan, ha? Yes, Electric fun, masaya. Fun. Oo, headline syempre ng legendary band. Gaganapin yan on May 31 sa SMDC Festival Grounds. Bukod sa E-Heads, kaabang-abang din ang line-up ng mga banda na magpe-perform dyan. For early bird tickets, available na yan simula March 29. Abangan ang iba pang detalye tungkol sa Electric Fun Music Festival soon. Sigurado, mahirap na naman ticket. Sa aming pagbabalik, 7 probinsya dadaanan sa muling pag-arangkada ng Tour of Luzon. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita. Arangkada na ulit ang Tour of Luzon sa 8 araw na padyakan ngayong Abril. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Baguio correspondent Emil Peredo. Bring it back. 30 taon matapos ang huling padyakan, aarangkada na ulit ang Tour of Luzon. Nitong weekend, formal na nilaunch ang great revival nito sa Camp John Hay. The Tour of Luzon is not just a race. It demonstrates how sports can be a powerful catalyst for growth and development. Ang Tour of Luzon ay hindi lang labanan ng tibay at lakas ng mga kalahok na siklista. Layon din itong isulong ang kahalagahan ng pag-eehersisyo. Sakto rin na alternative mode of transport ang bisikleta, lalo't patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Makes the air cleaner and the people healthier when you do biking. It also reduces pollution and even boasts businesses because the streets become more accessible. Nakatakdang magsimula ang Tour of Luzon sa darating na April 24. Dadaanan ito sa 7 probinsya at tatagal ng 8 araw na padyakan. Magtatapos ang tour sa Baguio at sa Camp John Hay ang finish line. Dahil ang Baguio Lap ang tinatawag ding Eagle of the Mountain, ang pinakamahirap at pinakamadugo dahil sa paakyat na terrain. May special price itong $1,500 o katumbas ng mahigit 85,000 pesos. 1 million pesos naman ang naghihintay para sa pinakamatibay at pinakamabilis sa padyakan. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa layuning may parating ang kanilang panawagan para sa patas na pasahe, libu-libong TNVS drivers ang lumahok sa isang fun run sa Cavite. Bukod sa kasiyahan, dala nila ang isang mahalagang mensahe para sa mga kinaukulan. May report si Kath Kahukom. Kahapon, March 23, 2025, ginanap ang TNVS Driver Community Fun Run 2025 sa Vermosa Sports Hub, Imus, Cavite. Maaga pa lang, dagsana ang ating masisipag na TNVS drivers. Handang tumakbo hindi lang para sa kalusugan, kundi para ipanawagan ang patas na fare adjustment sa kanilang hanay, presyong makatarungan para sa kanila at sa mga pasahero. Actually, ang advokasya nito at ito'y binuo para magkasama-sama ang ating mga driver operator ng mga TNVS, okay? Actually, nasa 2,000 ito. Part lang ito ng mga members ng Alliance. 11 Alliance yan na bumubuo ng TCP. Ito ay binuo para magkasama-sama ngayong umaga at maiparating namin ang pagkakaisa ng bawat isa na dito sa aming TNVS community at siyempre maipanawagan na rin namin sa
LTFRB yung aming hinihinging Bago ang 5K run, nagkaroon muna ng stretching exercises ang mga lumahok bilang paghahanda sa matinding hamon ng karera. Bukod sa medalya, nag-enjoy din ang mga TNVS drivers sa event dahil may paraffle, giveaways at masayang Zumba session na lalong nagpasigla sa okasyon. Actually, isa sa mga rason kung bakit sumali ako sa fun run is because medyo hindi na kasi ganun ka healthy yung buhay ko as a driver since nung nag-aaral pa ako before and nagda-drive ako, medyo putol-putol yung tulog ko and yung exercises ko hindi ko na nagagawa. So napakalaking tulong nito sa akin, napakalaking opportunity nito sa akin para matapos tong fun run na to. Para maki-join kami sa project ng purpose na magandang project ng aming Grab Alliance Group. Para mag-move forward para sa lahat ng mga driver. Kahit sa hirap na biyahe at tumal ng biyahe, lahat kami sabay-sabay tumakbo para ipaglaban ang aming mga biyahe at kumita para sa pamilya. Para sa TNVS community, hindi lang ito isang fun run. Ito ay isang panawagan para sa patas na kita at patas na pasahe. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita!